Overseas Confessions. What happened in UK? Hi, please keep me anonymous. Tawagin mo na lang akong Charles, 32, taga UK. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero kailangan ko tong ilabas. Baka sakaling kahit papano medyo gumaan ang dibdib ko. May asawa ko sa Pilipinas, si Grace. Hindi tunay na pangalan. 3 taon na akong OFW dito sa UK. At sa lahat ng taon na to, isang bagay ang tinatago ko na hindi ko masabi. Hindi lang sa asawa ko, kundi pati sa sarili ko. Nung una, bago ako makipagsapalaran, simple lang naman ang pangarap ko. Mag-ipon, makapagtayo ng bahay, makauwi ng may pride. Normal ang relasyon namin ni Grace. Walang malaking gulo, walang malaking problema. Pero dito ko lang na-realize, may parte sa akin na matagal ko nang tinatago. Matagal ko nang nilalabanan, iniiwasan, matagal ko nang pinapatay. Nung dumating ako sa UK, malamig ang panahon, pero mas malamig yung pakiramdam ko sa loob. I felt empty, I felt lost. I felt like I was pretending to be someone I'm not. Hanggang sa may nakilala akong kawork, si Jerome. Hindi tunay na pangalan. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa kanya ako naging totoo, kahit hindi ko sinasabi ng diretsahan. Nung una, siya lang yung kawork na lagi kong nakakakwentuhan, parang tropa. Pareho kami ng shift, pareho kaming malayo sa pamilya, parehong pagod. Hanggang sa isang gabi, sa sobrang lamig, sobrang lungkot, at sobrang pagod. Nagkayayaan. May konting alak, kwentuhan, yosi, hangout ba? Ang bilis, ang dali, ang tahimik. Pero nung tiningnan niya ako, parang may nakita siya na matagal ko lang tinatago. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero isang gabi lang, nagbago ang lahat. Hindi ko to ginusto, pero hindi ko rin pinigilan. Sa umaga, asawa ako. Sa gabi, iba ang hinihiga ko. Iba ang nakayakap sa akin. Iba ang gumigising sa puso ko. At doon ako natakot. Hindi dahil masamang tao si Jerome. Kabaliktaran nga eh. Mabait si Jerome, maalaga, tahimik, at tinatanggap niya kung sino ako. Pero alam kong mali. Alam kong kasalanan. Alam kong hindi dapat ginagawa. Pero kapag nandun ako sa kanya, doon ko lang nararamdaman na totoo ako. Every time na tumatawag ang asawa ko, kinakabahan ako. Hindi niya alam na minsan nasa kabilang kwarto lang si Jerome, yung taong hindi ko dapat kasama. May mga gabi na umiiyak ako habang natutulog yung boyfriend ko sa tabi ko. Hindi niya alam na hirap akong mahalin siya habang may ibang taong umaasa sa akin sa Pilipinas. Hindi niya alam bawat halik niya may guilt na dumudurog sa dibdib ko. At yung asawa ko, wala siyang kaalam-alam. Walang clue, walang idea, at yun ang pinakamasakit. Maraming nagtatanong, kung gay ka pala, bakit ka nag-asawa? Ang sagot ko, hindi ko alam. Takot siguro
expectations, pressure, culture, pamilya, Diyos, lahat. At paano ko sasabihin ngayon na habang nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas, may ibang nakakahawak ng kamay ko dito? Paano ko sasabihin na mahal ko sila pareho pero hindi ko kayang piliin ng isa? Dahil pareho silang may hawak ng piraso ng pagkatao ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Tuwing umuwi ako sa trabaho, alam kong isa sa kanila masasaktan balang araw. Hindi ko alam kung sino, ang asawa kong walang kasalanan o ang lalaki sa UK na tanging gumising sa parte ng sarili kong hindi ko maamin. At ako ang pinakamalaking kontrabida sa kwento. Pero ang totoo, hindi ako masamang tao. Pero naging duwag ako. Duwag aminin, duwag umalis, duwag maging totoo. Ang ending, hindi ko alam kung paano matatapos to. Kung pipiliin ko bang pamilya na nagmamahal sa akin o ang taong nagpaparamdam kung sino talaga ako. Kaya ako sumusulat ngayon kasi hindi ko kayang sabihin sa kahit kanino. Sa Pilipinas, huhusgahan ako. Dito sa UK, iintindihin nila ako. Pero ako mismo, hindi ko pa kayang tanggapin. Nagmamahal, Charles from UK. Okay, Charles. It's okay to discover who you are. Pero remember, if your decisions involves another person's life, like yung feelings, yung kinabukasan, I think you owe them the truth and respect. At least yun ang least that you can do. Pero para dun sa asawa mo, before you think about what you want, think about what she deserves. Hindi niya kasalanan kung anong nangyayari ngayon. Pero I think she deserves to know the truth. Kasi that will affect her whole life. So if you can't love her the way she expects, so the kindest thing that you can do is to be honest. Mas okay na yung masabi mo yung totoo kaysa mabuhay ka sa kasinungalingan. Lalo mo lang siyang masasaktan. Either way, someone will get hurt. Pero para sa akin, mas maigi na yung sabihin mo na masasaktan sila kaysa yung sirain mo yung buhay nila dahil sa mga kasinungalingan. And also, important thing, the truth hurts once, but the lies hurts forever. But good luck, and thank you for writing this. Thank you for sharing your confessions. And I hope medyo mabawasan lang tinik yan sa puso mo. And I hope and I pray that you can make the right decision. So thank you guys for watching. And if you guys want to share your comments, your thoughts sa mga pinagdadaanan ni Charles, feel free to write in the comment section. Thank you for watching today's episode of Overseas Confessions. I'll see you guys on my next video. Mabuhay kayong lahat. Ayos. Overseas Confessions, mga lihim ng pusong lumalaban sa distansya.